and prove me. Sabi ko sa inyo mga kapatid, wala namang plano ang Diyos sa atin ng masama. Ang plano ng Diyos sa atin, simula nung tayo naligtas, tayo ay Kanyang pagpalain. Tayo ay Kanyang pasayahin. Kapangit naman nung galing ka sa church, ang lungkot mo. Huh? Dapat ang Christian life is a happy life. Just to know that you are saved. Can you imagine that? 1970, about 3:30 in the afternoon Sunday, when I received Christ in my heart as my personal Savior. And God changed my life. Never dreamed to be a pastor. But 1973, I surrendered my life. I did not surrender to be a pastor, but I surrender to obey Him. Kaya, privilege po ang maglingkod sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. At ako po, sabi ko nga, kayo ay kaisa ko. Kaisa ko po kayo na ngayong gabi, ang ating gagawin ay pasayahin ang Diyos. Apo, ang tanongin, napasaya mo na ba ang Diyos mo? Hindi naman pwede nating tanggihan ng lahat ng nasa ating galing sa Kanya. Lahat-lahat. Yung ating hininga galing sa Kanya. Alayan mo yun mga kapatid, yung blessing ng Panginoon. Kaya, kaisa ko kayo na gusto nating pasayahin ng Panginoon. Kasi kung ayaw mong pasayahin ng Panginoon, ikaw yung isang nagpapalungkot sa Diyos. Hello? Kung hindi mo napapasaya ang Diyos, napapalungkot mo siya. Na-hurt ang Panginoon. Ang Diyos ay may damdamin din, katulad natin. Diba? Minsan, pag may mga ginawa sa yung kabutihan, may ginawa ang kabutihan sa iba, sa mga tao, pagkatapos yung taong yun ay hindi ka man lang pinapansin. Diba? Nakakasama ng loob. Tanong, napasaya mo na ba ang Panginoon? Kaya, salamat sa Panginoon mga kapatid. Kaninang umaga ay tinalakay natin mga kapatid ay different kinds of givers in the church. Malungkot na agad kayo. Mag-review nga muna tayo. Sabi ko po ay maraming Kristiyano, they feel guilty to ask God for more financial needs. When you ask something from God, you need to specify it. Specific. Halimbawa, ikaw ay binata, Panginoon, pagkaluban niyo po ako ng asawa, handa na po ako. Yeah. Matagal ng prayer yan ni Brother Mandy. Sabi ni Brother Mandy, lahat ng bagay na susunod ko kay Pastor, yun lang pag-asawang hindi ko pa nasusunod. Di bali, mayroon namang marriage supper of the Lamb. Ha? Hindi po dapat tayo mag-guilty. Kanino pa tayo hihingi? Kung hindi sa Diyos. Hello? Kaya hindi dapat tayo mag-guilty mga kapatid. Kung ang puso mo, if your heart is in the right place and you approach God in the right way, there's nothing wrong on it. In fact, God cares about our financial need. Mayroon siyang pagmamalasakit kasi may pangako siya. Sabi nga ni Paul, but my God shall supply all of my needs. Yan, sabi niya. Kaya, God cares. Ngayon, binigay ko sa inyo kaninang umaga, the fourth principle to guide you in asking God more. Tandaan natin, money is not the most important thing in life, but money touches everything that is important. So, we need to ask God to bless our financial needs or any needs that you need. Ask God to bless you. Pero,
bago ka humingi, ano yung number one? Kita mo na yan, kaninang umagal, nalimutan na agad. Number one, check your motive. Check your motive. Why you gonna ask, Lord, give me 3,000. Give me 4 million. Kaya tingnan nyo, let us check our motive as a church. Why we are asking 200 million pesos for the 5,000 seating capacity. What is our motive? To bring more people in and to see souls saved by obeying the Great Commission. So, if we have the right motive, God will answer our prayer. Ano sabi ng Bible? Sa James chapter 4, verse 3. Kayo'y humihingi, kaya hindi kayo tumatanggap kasi gagamitin nyo sa walang kabuluhan. See? Kaya if you are just asking just to fund your own lifestyle, mga kapatid, kahit na gabi-gabi ka pa pumunta at humingi, kahit oras-oras, ang langit ay magiging tahimik para sa iyo. Bakit? Ayaw na Diyos mapahama ka. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ito ang pagkakamali ng ibang konsepto ng Kristiyano. Pag nagturo ang pastor ng tungkol sa giving, parang pinahihirapan ang mga miyembro. Hindi ho. Kaya ang mga ibang pastor takot magturo nito. Ayan, ano ba ang disenyo ng Diyos sa atin? Pahirapan pagkatapos maligtas? Pagtiisin pagkatapos maligtas? Hindi Ang purpose ng Panginoon ay tayo pagpalain. Kaya nga namimiss, kasi ang sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Matagal nang pinaniwalaan niya ni Pacquiao. 8th division champion, it is more blessed to give than to receive. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya mga kapatid, huwag po tayong matakot. Ito ang paraan para tayo ay ipagpalain ng Panginoon, mga kapatid. So I said, number one is what? Check your motive. Number two, tell God how you will honor Him before He blesses you. Sabihin mo sa Panginoon, paano mo bibigyan ng parangal ang Diyos bago ka kanya pagpalain? Paano mo yung sa parangalan? Sa paglilingkod sa Diyos. Paano ka sasagutin ng Panginoon sa prayer mo? Ay, lagi kang late sa service. Nasa loob ka ng simbahan, pero antok ka. Para kang mga taga-Antioquia. No. Parangalan mo siya bago mo tanggapin. Hindi pwede yung, saka na lang ako magbibigay pag binigyan ako ng Diyos. Grabe naman yan. Ay, meron ka na nga See, parangalan mo siya. Bago kanya pagpalain. Tingnan mo siya, tamo si Hannah. Si Hannah sa 1 Samuel chapter 1, ay makita natin mga kapatid, na hindi na siya pwedeng manganak. Pero tingnan niyo yung kanyang pananampalataya. Panginoon, pagkalooban niyo ako ng bata o anak na lalaki, at pag ibinigay niyo sa akin, ibabalik ko sa iyo habang buhay. I will give him back to you all of his life. And God answered her prayer. Pero, bago siya sinagot, namuhay siya ng maayos. Ang buhay niya nasa kalooban ng Panginoon. Kantayin kayo muna natin yung Silent Night. Masyado. Pinipres ko po ito mga kapatid para kayo pagpalain. Paano ka pagpapalain? Lungkot-lungkot mo na ngayon. Di ba ang Baptist favorite ay preaching? Because that's the food of our soul. Oh, saan ka nakikita ang paborito mong pagkain nakakalungkot naman? Nakakalungkot naman. Hindi. Excited ka. Para kang inaagawan kung kumain. Nilulunok mo na kahit buong buo pa. So, tell God how you will honor Him before He
blesses you. Number 2. Number 3. Don't be ashamed. Ask God boldly. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Tatay natin yun eh. You are belongs to God's family and you are belongs to the church that Jesus established. That He promised. He gave the promise to the church. I am with you always, even unto the end of the world. Humingi tayo mga kapatid na medyo aggressive. Hindi yung, Panginoon, kung ako kaya hingi sa iyo ng ganito, bibigyan niyo ba ako? Andun yung mga pag-aalinlangan eh. Lord, please Lord, I'm having this salary. Lord, if you increase my salary, ay mas malayo ang mararating na ibibigay niyo sa akin. Because I can give more for missions. Bless my, listen to this. Sino bang nagpapala ng negosyo niyo? Yung business niyo, kundi ang Panginoon. Are you listening? Kaya tingnan niyo sa doon po sa 1 Chronicles chapter 4 and verse 10. Anong sabi ng Biblia? Sa 1 Chronicles chapter 4 and verse 10. Ang sabi ng Bible ay ganito, 1 Chronicles chapter 4 and verse 10. And Jabez called on the God of Israel, saying, on that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cost, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God, what? Granted him that which he requested. See? Pag anong ini-request mo, ibibigay ng Panginoon yan. Sa katunayan nga mga kapatid, meron tayo sa buhay natin na hindi naman natin hiningi, pero nandiyan sa'yo. Amen? Ganyan ang how goodness and greatness and the grace of God in our life. Wow. See? So, don't be ashamed to ask. Amen? Mas nakakayang humingi sa kapwa Kristiyano kaysa humingi sa Diyos. Kasi yung kapwa Kristiyano, humingi siya sa Diyos. Kaya hindi po ako nagmamataas, hindi nagmamalaki. It's by the grace of God. Naranasan namin sacrifice lahat, mga Pero mga kapatid, in 47 years, dito sa Christian Bible Baptist Church, wala akong membrong hiningan at inutangan dito. Why? Ang yaman ng Diyos natin eh. Sabi ng Bible, the earth is mine and the fullness thereof. Why don't you ask Him? Sabi ng Biblia, walang anak ng Diyos na gumagawa na nagpalimos ng tinapay. Ibig sabihin, ang sabi ng Biblia, ang kamay ng tamad padudukhain, pero ang kamay ng masipag pagyayamanin. Yan, Bible yan mga kapatid. And then, ano pa ho, ang dapat nating gawin? To ask more from God. Now, the last one is what? Be faithful of what you are already have. Dapat ikaw ay maging faithful na kung anong mayroon ka. Kasi ang sabi ng Bible, kung ikay tapat sa kaunti, magiging tapat ka sa marami. Sabi mo, Panginoon, bigay po ako ng 1 million at ibibigay ko po sa inyo ang 700,000. Maniwala ko sa iyo, hindi ka maging faithful sa 1,000 eh. Paano kang bibigyan? See? Kung hindi ka tapat sa maliit, hindi ka tapat sa malaki. Alam niyo yung mga faithful members, naranasan nila yan. Naranasan nila yung mga tapat na Kristiyano. Pero yung mga unfaithful, hindi pa naranasan. Can you imagine, ilang taong ka ng anak ng Diyos, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin tapat. Alam niyo ba mga kapatid, ang isang bagay na nagpapasaya sa Diyos ay ang ating katapatan. Hello? Yan ang nagpapasaya sa Kanya. Yung ating katapatan sa Kanya.
Ito po ang paraan. Kaya, dito sa church, mga kapatid, ay maraming iba't ibang klaseng givers. Ayon sa Bible. Pinag-aralan natin kanina ay number 1, ano yun? Cheater. Ano yung cheater? Mandaraya. One who violate the rules and dishonest. Ano ba ibang salita ng cheater? Scammer. Swindler. Liars. Hindi lawyer, ha? Liars. Bakit? Parehas lang yun. Ha? Nakita niyo si Ananias at saka si Sapphira? Kala mo yun, nagsinungaling sa Diyos, na-encourage na magbinta ng lupa at sabi ibigay sa Panginoon, pero hindi naman ibinigay. Kaunti lang ibinigay. Nagsinungaling. Noon, pag nagsinungaling ka sa Espiritu, timbuang ka agad. Nagsinungaling. Ano sabi ni Pedro kay Ananias? Bakit nagsinungaling ka sa banal na Espiritu? Ayun, tumba. After 3 hours, dumating yung asawa. Hindi pa na ilalabas yung si Ananias, dumating yung asawa. Ang pagitan lang, 3 hours. Ay bakit ka nakipag-compromise? Ayun, tumba din. Mga kapatid, kaya dapat ang mag-asawa ay faithful sa Diyos. Are you listening? Bakit ginawa nila yun? Hindi sila takot sa Diyos. Alam niyo, pagka ikaw ay matagal ng Kristiyano at hindi ka patakot sa Diyos, there's something wrong. Pag siyempre, pag hindi ka takot sa Diyos, hindi mo na i-enjoy ang paglilingkod sa Panginoon. Ang gusto mo agad, matapos ang service. Kaya nga ang iba, hindi natin ng Sunday school. If you do not attend Sunday school, you miss a lot of things in your life. See? Pero bakit sila kayo nadadaya? Because they thought that nobody will know it. Hey, the Holy Spirit, He knows it. Alam nyo, yung konsensya natin, if you are a child of God, you have the Spirit of God. At doon ka i-convict. Actually, ang nag-convict sa atin, the Holy Spirit, through the Word of God, because the Word of God is the sword of the Spirit. Amen? And then, they are not aware of the consequences. Hindi sila aware sa consequences? Kung ano mangyayari? Akala nila taguan ang Diyos. And they are not concerned about the lost people and progress of the church. Alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay miyembro dito, katulad sa Brother Sam, 40 years, nakita nila. Nakita ko yung family ng Eresi, si Nanay Eresi, sa dalawa nilang anak, babae, si Sir Jolie, saka si yung naging staff natin. Yun ang first Sunday mag-attend sila. The following day, sa following Sunday, kasama si Brother Boy. And salamat sa Panginoon. Kasama sila pumunta, they are looking for a church that teaches the Word of God. Amen? Mga kapatid, and then, ito yung tinatawag na cheater. Number 2, ano yun? Carnal. Ang carnal, worldly, fleshly, and earthly. Nakita niyo yung kasaysayan nung Panginoon ay gumawa ng miracle. Pinakain niya yung 5,000. Yung mga apostles, talagang naging carnal sila. Gutom sila eh. Paano natin papakainin itong 5,000? But the Lord did it. Amen? And then, number 3, controlled givers. Pag sinabing controlled givers, ayan yung pinipigilan, kontrolado, takot magsubra ang ibibigay. Pero nakalagay sa Bible, 1 Corinthians 16, verse 1 and 2. Ang sabi ng Bible, now, concerning the collection for the saints. Alam niyo, pag binasa mo yung what is the last verse of 1 Corinthians chapter 15? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for your labor is not in vain in the Lord. Yun ang last verse. Ayaw niyang ituloy. Basahin ang chapter 16, verse 1. Kasi ang nakalagay dito, now, concerning the collection. Bira. Diyan maraming na-offend. See? Pero, alam mo, na-offend ka kung saan ka pagpapalain. See? Now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him store,
as God hath prospered him, that there be no more gathering when I come. Now, ito po yung individual giving. Individual giving. I have my record of my giving. My Ma'am Del, she has her own record of giving. Kapatid, at salamat sa Panginoon na yan ay binibigay ng Panginoon. Anong reason, mga kapatid, kung bakit controlled sila masyado? Mayroon ng nag-tithes. May may sukli pang 7 cents. Abay, hinahanap pa yung sukli eh. Kumbira. Ang nakakalungkot yung mga kapatid, kung kumain kayo sa restaurant, mas malaki ang inyong tip kaysa inyong offering. Ha? Kaya, why? Ano yung reason? Lack of faith. Next, lack of faithfulness. And then lack of focus. The question is this. Don't control it. Let God be God. How big is your God? Gaano ba kalaki ang Diyos mo, kapatid? Ha? Tandaan po natin, napakahalaga po niyan. Number 4, consistent givers. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 8. Ano ibig sabihin ng consistent? Steady, permanent. Ito po yung mga kapatid na these are the members of the church that makes God and His work as their right priority. See? Consistent eh. Consistent yung giving. Kaya nga, pag binalik na yung mga records, mga kapatid, yung record ng offering natin, pag binalik, ang iba ang linis. Ang ibig sabihin yan, hindi ka faithful. 12 months, every 6 months, ibinibigay yung record ng giving mo. Magpasalamat nga tayo mga kapatid eh. Di ba? We are required to pay our tax. Hindi natin alam kung nasaan yung punta ng tax natin. Baka nasa flood control. O nasa contractor. Ha? Pero tayo, siguradong sa gawain niya ng Panginoon. Amen? We have the record. Everything. We have the record. Kaya, we are transparent. See? So, and then these are the God's people that they know the purpose of their life in the church. Ito yung mga Kristiyano na alam nila kung bakit sila inilagay ng Diyos dito sa church. Yung purpose. Kasi pag ikay nagpamiyembro sa organization, sa mga katulad niyan yung Lions Club, yung may mga purpose yan. At maaaring humanly speaking, magaganda. Pero dito mga kapatid, bakit kaya nilagay ng Diyos? Ang Diyos ang nagdadagdag, sabi ng Bible, and God added unto them, the word them is the church. About 3,000 souls. Anong purpose? Why are you a member of this church? Dapat alam natin. Tayo'y miyembro ng simbahan na ito with the purpose of God. Anong purpose ng simbahan? Why did Jesus establish His church? The reason that He established His church is to take the gospel out. To win the lost. To be a soul winning. Kaya nga ang pinakang objective ng ating academy is to produce soul winners. Pero nasaan kaya yung mga nag-graduate sa academy? When they were in academy, they are involved in soul winning. When they become professionals, no more. Mga kapatid, yan ang purpose ng Bible College. Kaya makita nyo, salamat sa Panginoon sa growth ng mga CBBC outreaches. Kanya-kanya silang kayod. Eh sabi ng Bible, ang kamay ng masipag, pagyayamanin, kamay ng tamad, padudukuhain. Kaya wala pong lugar ang isang tao sa simbahan na siya'y tamad. Yan sabi ng Bible. Amen? Consistent. Ito yung mga miyembro, alam nila kung anong purpose. Why? This is the place na ikaw ay lalago sa pananampalataya. See? Lagi tayo na, Lord, increase my faith.
increase my wisdom, increase my knowledge from your word. Pero ilang kaya ang nagsabi, Lord, please make me to increase my offering. Alam nyo, sabi ko, sino sa inyo ang gustong mag-tithes ng 1 million? Hindi pa nila yung unawa ng iba. Ang laki-laki naman nun. Akalain, pag nag-tithes ka ng 1 million, you have 9 million? Gusto na ngayon. Kristiyano talaga, oo. Talagang Kristiyano. Ito yung mga members ng church, mga kapatid, na they perform their duty well. May tungkulin tayo. Saan ka sumamang organization wala kang tungkulin? When you get into the church, maaaring sa mga social organization, you want to get in there because you want to have position. But listen to this, in church, no. We are not going to get into the church to have position. Because all of us are servant of God. Amen? So, consistent. Number 5 is what? Cheerful. Another kind of giver, cheerful. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. And hanggang 8, 2 Corinthians. Are you still happy tonight? Amen. 2 Corinthians chapter 8 and 9, verse 6 to 8. Ano sabi ng Bible? 6 to 8. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency and all things may abound to every good works. Kaya mga kapatid, isa pa ho, Acts chapter 4. Acts chapter 4. Tingnan niyo po. Acts chapter 4 verse 31. Acts chapter 4. Open your Bible please. Learn to open your Bible. Verse 31. Ano sabi ng Biblia? And when they had prayed, the place was shaken when they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with boldness. And the multitude of them that believed were of one heart and one soul. Neither said of any of them that ought of the thing which he possessed was his own. But they had all things common. And with great power gave the apostles witness the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon all them. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the prices of the things that were sold. Kaya, mga kapatid, yan yung how the Lord blessed them. Kaya, ito ay yung pag sinabing cheerful giver. Ito po yung mga kapatid na good spirit, having a good mood, and joyful. Puno ng kagalakan. Ito yung they are enjoying in the church. Hello? They're enjoying in the church. Ito yung mga, they are excited in what they do for the Lord. Kaya may salamat sa Panginoon. Kaya ang ginagawa natin, area by area, kasama sa soul winning. See, rain or shine, sabi ko nga sa inyo, doon sa Thailand, ang mga Kristiyano doon, Saturday, mga teachers, English teachers yun, magturo sila 1,000 baht an hour. Pero imbes na magturo, they are allowed to work for 4 hours. So that is 4,000 baht times 1.3 o 1.6. Yan ang value ng pera natin sa atin. See? Pero tingnan nyo, saan nila ginamit yung kanilang time? Magturo ng mga bata. Nag-invest sa mga bata. Nasaan yung mga bata? Pag linggo, andun sa church. Nung nandun po kami, nung linggo yun, may 2 parents ng Thai. Meron na save dun, naging miyembro ng church. Meron siyang lupa sa
sa Chiang Mai. Sa Chiang Mai. Ang Chiang Mai ng Thailand, yan ang pinakang bagyo ng Thailand. Malamig doon. May lupa siya. And he's willing to donate the land and open another mission world. Wala namang nag-utos sa kanya. Sino nagbigay sa kanya ng wisdom na yun? Because it was his joy and excitement. And then they're exercising and keeping their faith alive. See? Dapat na exercise. Anong klaseng Kristiyano? Masaya ka bang Kristiyano? Active ka ba? See? Alam niyo, kung tayo anak ng Diyos at nasimbahan tayo, ang kasiyahan mo yung nasa labas, hindi ka magsasaya dito. Sasabihin ko sa iyo, pero kung gusto mong maging masaya, naglilingkod sa Panginoon, ituturo yan sa iyo. Amen? So these are the blessed by God and blessing to others. The truth is, ang blessing mga kapatid ay totoo. Tandaan po natin, makikita natin yan, mahawakan natin, magagamit natin, ma-enjoy natin, at ma-share natin sa iba. Are you listening? Tingnan nyo, si Barnabas ay na-provoke, na-challenge siya. He become what? Generously giver. Si Barnabas. Yan ang sabi ng Bible. Kaya ang tawag sa kanya, son of encourager. Son of encourager. Kaya, salamat sa Panginoon. And then, number 6, careless giver. Careless giver. Sino itong careless giver na ito? A Christian who does not honor God in His blessing and use His money in the wrong thing. Careless. Yun yung sa Malachi chapter 3 verse 8, will a man rob God? Yes, yeah, rob me. Wherein have we robbed thee? In tithes, in offering. Ang sabi ng Bible, bring you all the tithes. Ang sabi, ye are cursed with a curse. Kala mo yan, sinabi ng Panginoon, susumpahin kita. See, you're cursed with a curse. Kaya sabi ng Panginoon, bring you all the tithes into the storehouse. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out blessings, that you have no room enough to receive it. Kaya huwag tayong careless, mga kapatid. Are you listening? Ito po yung taong walang takot sa Diyos. Na hindi natatakot yung para sa Panginoon, kinukuha pa. Hello? Are you guilty of it? Sa Panginoon na yun. Bringing all that tithes, the 10% of your income belongs to God. Hindi ka ba natatakot nun? Siya nang nabigay sa iyo ng, mga kapatid, kaya ka nandito, binigyan ka ng Diyos. Kaya ka nakakapag-aral, ibinigay sa iyo ng Diyos yan. Kaya ka nakakain ng masarap, binigay sa iyo ng Diyos yan. Tapos, kakalimutan mo yung nagbigay sa iyo? Huwag naman. Ha? Kaya, tandaan po natin, hindi nila alam kung anong consequences niyan. Ito yung mga tao, mga kapatid, mga Kristiyano na walang takot sa Diyos, makasarili, self-righteous, and stiff-neck. May stiff-neck, hindi marunong lumingon. Pinanggalingan. Sabi nga, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, ay ano? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, may pig sa liig. Ha? Next, critical giver. Ano yung critical giver? Critical giver are members of the church who criticize the preaching, the program, and the project of the church. Yan yung mga taong critical. Saan naman kukuha ng pera si pastor? Sa akin na naman. Kala mo nagbibigay, ano? Kaya alam nyo, pag ang pastor ka, sabi ko, pag pastor ka, dapat malambot ang puso mo, pero ang mukha mo dapat parang adobe. Kasi pag mahihain ka, hindi mo ito i-preach. Bakit ako mahiya? Ay, word of God yan. At kung hindi ako magsasalita nito sa inyo, sino magsasalita? Si Kibuloy, wala na. Ako ang nilagay ng pastor dito, ako magpapastor. Ang trabaho ng pastor, magpakain. Ngayon, kung kakainin mo, sabihin ko sa iyo, hindi ito sapilitan, kapatid.
Hindi kita pinipilit na magbigay. No, 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 no. Sabi ng Bible, not grudgingly. Huwag masama ang loob. Ay pangit, masama na ngayon labas. Yung loob ba masama? Sinasabi ko lang sa inyo, paano kapag papalain ng Diyos? Tapos ang iba magagalit sa pastor. Kagagalitan mo pa ako, nautusan lang ako. Oh. Kaya, yun. Kaya mga kapatid ay, tandaan natin, ito yung mga taong murmurers, complainers. Silent na. Ito yung mga taong unwilling, reluctant, induced, stingy. Stingy. Putkuri. Para hindi masyado masakit. Putkuri. Huwag niyo babalik na rin yung bukal. Mapangit yun. Yung putkuri, okay lang yun. Ano yun? Kuripot. And then, ito yung mga taong hindi natututo na mahalin ang Panginoon. Ito yung mga Kristiyanong hindi natututong mahalin ang salita ng Diyos. Kaya pag nagpastor nagsabi, buksan natin ang ating Bible sa, ang tawag na iba, Malachi. Para hindi daw masyado, Malachi. Ayaw ng Malachi, Malaki. Kita mo na yun, pastor, sa malaki na naman. Binuksan na. Buksan natin ang ating Bible sa Book of Malakay. Ayan, sumalakay na naman si pastor. Wala ka talagang pupuntahan sa mga murmurer at mga complainer. Kung ikay nandito mag-complain at saka mag-complain ka at magmurmur ka, sa bahay mo na lang ikaw magmurmur. Huwag ka nang magsalita pa sa katabi mo, makakadamay ka pa eh. Ito yung mga taong hindi natutunang mahalin ang lingkod ng Diyos. Sabi ko sa inyo, pinakamahirap na profession, actually, ang pagpapastora hindi naman profession eh. It is a vocation. Tinawag ng Diyos. Ay yung magpastor. The most criticized in the community, in the church, in the home. Minsan, pamilya, kumakain. Anong pangulam natin? Pastor. Adobong pastor, nilagang pastor, sinigang na pastor, tinuhog na pastor. Ay kung hindi lang ho adobe ang mukha ko, uwi na ako eh. Ito yung mga Kristiyanong hindi marunong magmahal, mga kapatid, sa kahalagahan ng kaluluwa ng tao. Sabi ko sa inyo, hindi ito sa pilitan. The greatest thing to do is do it with love. Amen? And then, number 8, conceited giver. Conceited giver, ito yung mayabang. Pagka ang pera ay ibibigay 1,000, nakaladlad. Pag 10,000 na pambihira, ito ang aking ibibigay sa Panginoon. Bye-bye! Ayun namang aser ay hindi mo naalis sa tapat niya hanggang hindi binibitawan. Sabi, ang kapal din ang mukha ng aser na ito, ano? Napag-utusan din yan eh. Ito yung, pag sinabing conceited, prideful, big-headed, self-important. Tingnan mo, ang Panginoon, yung kasi sa rich man and the poor. Kasi ang Panginoon nag-observe sa templo eh. See? Pero ang nirecognize ng Panginoon, yung poor woman, the widow woman. See, mga kapatid, tandaan po natin, napakahalaga po itong aralin na ito. Na ito yung mga membro na ang akala nila, pag wala sila, walang magagawa ang simbahan. You are wrong because you are not our God. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do.
The mountains are His. The valleys are His. The stars are His handiwork too. At one. Mga kapatid, masaya maglingkod sa Panginoon. Hindi nyo lang alam. Ha? ito yung mga members na ayaw na sila'y ma-rebuke, ayaw ng responsibility. Pag binasa nyo in John chapter 15, verse 1 to 8, ay ito yung mga taong they want recognition, they want respect, and they want to rule the church. Mga kapatid, ang nagro-rule sa church, salita ng Diyos, ang Panginoon, mga kapatid. Kaya meron tayong church covenant. Yan. And then, next, giver. Tapusin natin ito, mga kapatid. 5 oras na lang ito, okay? Next, conditional. Anong ibig sabihin ng conditional giver? Hesitant, uncertain, doubtful. I will give if God bless me. Kalahin mo yan, ikaw ang gumigibay ng kondisyon sa Diyos? Ha? Ay, ang Diyos na nga nagbigay ng kondisyon eh. Prove me. Honor me. Bago kita pagpalain. Ha? Ito yung nagsasabi, I will give if I see somebody being blessed. Ito nga, hindi rin nagpapala eh. Kasi parehas kayo kuripot. See? I will give if pastor will give me a position. Wow. Bibigay na ng position. Tumayo ka dito. Magdamag ka dyan. Ha? Mga kapatid, the greatest position we have, our position in God, in the kingdom of God, that we are children of God. Just to be a child of God, we know for sure, when we die, we go straight to heaven. Amen? And then, number 10, corrupt. Ito yung mga contract. Corrupt. Ito yung ang offering ay wini-withhold nila. Ito yung Christian na wini-withhold nila kasi kailangan din nila eh. Ito yung mga dishonest giver. Ito yung mga takers, not giver. They want to receive but they don't want to give. Corrupt. Kahit saan mo yung gawin. Sa gobyerno, sa bahay, sa church, pag corrupt. Corrupt ng corrupt. Mga kapatid, kaya we need to be honest. And then, number 11, convenient givers. They don't want to be pressured. They only give if they feel they like to give. Try mo yan? Ang tagal-tagal na tumigil yung usher, ang hinulog, lumagatok pa eh. Tumunog pa. Sabi, kakatiting. Yun, kailangan ka na, Brother Russell, dagdagan. Ha? 10 pesos lang binigyan, nahihigip ka ng sukli. Magkano sukli mo? 9.90. Mas mahal pang maghulog sa jukebox eh. Ay, grabe naman yan, kapatid. Grabing kakurap at convenient naman yan. And then, ang sunod po ay curious giver. Ano yung curious giver? Yun yung desire niya ang desire niya ay mag-imbestiga muna siya bago siya magbigay. Mausisa. Inuusisa muna. Saan kaya ginagamit yung pera? Saan kaya napunta yan? See? You question the government of the church. Saan kaya? Meron tayo dito eh. Tithes, general fund. Faith promise, sa mission. First fruits, sa project. Lahat yan, mayroong designated. Kaya nga, salamat sa Panginoon na mayroong mga Kristiyanong mayroong concern. Kaya ito, natayo ito mga kapatid by the grace of God.
Kaya lahat yan may designation. Yan ang ating pong fund ng simbahan. So, covenant, itong tawag do, yung curious givers. And then, next one, confident givers. One who believe that when they give with obedience, God blesses in return. Example, Abraham, the poor widow woman, in time of Elijah. Kita mo yun in time of Elijah? Si Elijah ay pinapunta doon sa babae na sa Sarifat woman na wala namang pagkain doon. Sabi, nagugutom siya pero pinapunta sa lugar ng kagutom. Siguro kung si Elijah magreklamo, nagugutom ako, pupunta ako sa lugar ng kagutom. Dapat kung saan ako mabubusog. Pero alam niyo, sinunod niya ang Panginoon. Pagpunta niya doon, yung Sarifat woman, ang sabi ng Diyos ko, ipagawa mo ako ng tinapay. Sabi ng babae, ito na nga, ang hariin ako. Ito na lang, isang luto na lang to. Ayun yung anak ko. Nangungulot ng steak para igatong. At pagkatapos nitong, maluto ito, kakainin namin mag-ina. At pagkatapos niyan, mamamatay na kami. Wala na. Mabuti lang napakabait si Elijah. Hindi tinanong, bakit yan lulutuin mo? Lason, mamamatay na ka na? Pero alam mo, makinig ka sa akin. Ang sabi ng Diyos ko, ipagluto mo muna ako bago ako magluto. Eh, sinunod niya. Ano sabi ng Bible? Hindi na ubusan ng harina, hindi na ubusan ng langis. Oh. Akalain mo yan? Bakit po? Ay, confident siya. Utos ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, ay ito po, give, Luke 6:38, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. Ang ganda-ganda niya. Sa Tagalog, Magbigay ka? Ha? At ikaw ibibigyan? Hindi. Magbigay ka? At ikaw ibibigyan? Siksik. Liglig. Ano ba? Umaapaw. Para masaya. Ano ba? Siksik. Liglig. Mira. May... mo, yung ibang mga kuripot hindi makangili. Ha? Sabi ng Bible give, it shall be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure that ye make withal, it shall be measured to you again. Why confident? Because God honors their faith. Why confident? Because God honors their firmness, katatagan. Na hindi sila niniwala sa sabi-sabi. Pag nagbigay ka dyan, ako, maubusan ka. Yun. Yung iba doon nakikinig. Mas marunong pa ba sila sa Diyos natin? And then, because God honors faithfulness. Because it is required to the steward that the man be found what? Faithful. And then, number 14, committed givers. Committed givers, the church in Philippi and Macedonia, Philippians chapter 4, and also 2 Corinthians chapter 8. The Christian life is full of action. The Christian life is full of abundance. And the Christian life is full of assurance. Committed, walang pinabayaan ng Panginoon. And then, the next one is covenant givers. A Christian who made a solemn vow unto the Lord about his life and future. Example, Jacob. Pag binasa mo mga kapatid, ay may kita nyo ang blessing ng Panginoon. Sabi, and this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. See, covenant yun. And the last, wow, amen. And the last, amen. Bira, tuwan-tuwa na. And the last, amen, Christ-like giver. Christ-like giver is one who gave his best and all. Sinong example? David.
2 Samuel 24:24, and the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offering unto the Lord my God of that which that cost me nothing. Kaya sabi ni David, hindi ako magbibigay ng walang halaga. Minsan tayo ho, kung alin yung mga tira-tira, yun ang binibigay. Ito ang budget natin. Sabi, mahal, ito budget natin. Love, itong budget natin. At pagkatapos, ay ito ang natira. Ito ang ibibigay natin sa Panginoon. Mali. God first. Amen? Kaya ang binigay niya sa Panginoon, Japanese food, tiranyaki. Tiranyaki. Di ba? Alam mo, sa probinsya, yung mga tira-tira natin, sinong nakikinabang? Aso at saka pusa. Ayun. Mga Kristiyano, kaya mo bang itrato ang Diyos ng aso at pusa? Kung magkano yung tira, samantalang lahat ng nasa iyo galing sa Kanya? Tingnan niyo si Mary. Si Mary, yung alabaster box, binasag niya, i-anoint niya sa Panginoon. Magkanong halaga nun? 1 year salary. 1 year salary yun. Ang halaga ng pabango. Kasi, pag binasag mo yun, hindi lamang binuo sa Panginoon, kundi may amoy. Kaya, nagiging mabango tayo sa harapan ng Diyos pag tayo ay giver. Di ba? Siguro, nakita ng, kahit tingnan mo sabi ng Panginoon, pinagmalaki niya si Job. Satanas, tamo yung anak ko si Job. He feared God and eschewed evil. Pinagmamalaki niya. Sabi niya, Satanas, tingnan niyo mga anak ko. Maraming gagawin dapat sa bahayan. Pero linggo ngayon. Hindi sila nagtrabaho. Sila ay nasa bahay ng Panginoon. Pero sabi ni Satanas pa, mayroon din ako dyan sa loob ng simbahan niyo. Meron din ako dyan. Talaga? Oh, turo mo nga. Ayun, yung tulog na yun, akin yun. Yung mga nagdadaldala na yan, akin yan. Oh, kita mo yun? Oh. Kita mo yung dalawang yan, oh? Oh. Kita mo? Oh. Complain ng complain. Akin yan. Nagmamalaki din si Satanas eh. Mga kapatid, sana hindi tayo matagpuan ng ganon. Hello? Amen? O tingnan mo yung widow woman. Ginamit ng Diyos para i-provide yung lingkod ng Panginoon. Si Elijah. Pero mo si Abraham. Inoffer niya yung kanyang iisang anak na si Isaac. Oh, akala mo yun? Inoffer niya. Tapos sasaksakin niya. Nung sasaksakin niya na, kaya mo yun, anak mo. Kung manugang mo, pwede yun. Ay, anak mo yun eh. Joke lang yun ah. Pwede rin totoo. Joke lang. Temo, si Abraham, isa yung anak. Nung sasaksakin na, ano sabi ng Panginoon? The angel said, nakita ng Diyos ang iyong pananampalataya, Abraham. He proved his faith. Kaya minsan takot tayong magbigay sa Panginoon. Bakit? Hindi ba proven sa iyo ang Panginoon? In my Christian life, in 52 years in the ministry, proven na po sa akin ng Diyos. Kaya hindi na ako nahihiyang magsalita. Adobe na to, anak. Hindi lamang si Abraham, God the Father. Tingnan God the Father. For God so loved the world that He gave His only begotten Son.
Alam ng ama na yung kanyang anak ay maghihirap sa Kalbaryo. Alam na sa init ng araw ay nakaharap siya at kukurunahan ng tinik at halos maubos na ang dugo sa kanya at malagutan ang hininga. Alam niya yun. He's an omniscient God. But He is willing to offer His only begotten Son for you and for me. That is how much God loves us. A Christ-like giver is a member of the church who give his very best to the Lord and to His Word. It is a unique kind of giving. Sinabi ng RSC family, Pastor, we give our business to the Lord. Sabi ko, kakaiba to. He owns it. Sinabi niya kaharap, sa akin sinabi niya kaharap yung pamilya niya. Kita natin yung unmeasurable kind of giving. Hindi kayang sukatin. Hindi kayang sukatin, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. Nasabi, kung gaano kalayo ang lupa sa langit, ganun ang pag-ibig ko sa inyo. Kahit na yung mga nakarating na sa buwan, walang silang testimony na kailang sukatin yan. It is unmeasurable. Are you listening? And it is unlimited giving. Tanungin natin ating sarili, be honest to God. Maging honest tayo sa Kanya. Anong klaseng giver ako? Number one, am I a giver or a taker? But what kind of giver am I? Are you faithful or unfaithful? Are you honest or dishonest? Mga kapatid, as I've said, God designed for you and for me is to be blessed by God. That's what the Bible says. It is more blessed to give than to receive, and God loveth a cheerful giver. Shall we all stand up, please? Kung iniwala na ang Panginoong usap sa ating puso ngayong gabi, kausapin natin ang Panginoon. Check our personal relationship with God. I-check natin ang ating relasyon sa Diyos. Personal.